Mga kabokals, may problema. Butas itong ating trapal pan na wala nang tubig halos. Buti inabot ko pa na may natitira pang konti. Ayan. So, ihahanguin ko muna, ililipat ko sa isang lalagyan to mga to. Ayan, butas. Butas. Lalagay ko muna rito, ayun. Ito mga kabokals. Pansamantala. Sayang naman sayang naman kung mamamatay lang. Yan sasalin muna natin dito mga kabokals. Lalagyan natin tubig kasi sasalin natin sila. Yan. Aalis pa naman ako kasi susundin ko si partner eh. Buti inaabot ko, buti na check ko. Kasi magpapakain pala ako ng mga alaga natin. Na check ko. Kung hindi ko natignan to, sigurado tuyo. Patay ang mga ulang. Ayan. Lagyan natin dito mga kabokals. Yan mga kabokals, ilipat natin. Ito nyo ba? Can you see it? Tingnan nga natin kung giant ulang nga talaga yung nabili natin mga kabokals. Yung shoutout kay Ate Ninpa, mayroon siya sinend sa akin na na reels kung saan malalaman natin kung kung talagang giant ulang itong nabili natin. Kasi meron palang nagbebenta na yung hindi lumalaki. Native daw kung tawagin. Yan. Yan lang. Oh. Wala, kasi may guhit daw yun dito mga kabokals eh. Hindi, yan Aray ko! Naninipit na mga kabokals oh. Masakit pala manipit ito, diyan ka na nga. Ang hirap i-determine wala yung guhit eh. Ayan. Wala, hindi ko ma-determine mga kabukals kasi may guhit daw dito yon. Yung giant ulang daw, pag ganyan. Yung hindi lumalaki, pag ganon, pababa. Yung mga guhit-guhit. Kaya lang hindi ko makita yung guhit nito. Yan, yung sipit naman, kulay blue naman. Yan na nga natin mga kabokals. Tignan na lang natin pag lumaki. Ito malaki oh. Ito makita kaya natin to. Makita kaya natin mga kabokals kung giant ulang. Transparent naman eh. Transparent daw yung giant ulang. Aray ko oh. Sakit manipit oh. Yung sakit. Aray ko! Aray ko! Masakit din pala manipit ito mga kabokals. Bumabaon oh. Wala yung guhit na Kaya mo na nga. Yan. Ilipat mo natin. Emergency paglilipat. Sayang naman kasi yung lalaki na Lalaki na mga kabukals
Oh. Oh, naputol oh. Naputol yung sipit niya. Bali, tutubo naman daw uli yan. Yan. Yun ang problema sa ganitong klaseng trapal na ano lang. Yung sakong blue lang kasi hindi talaga ito design para sa trapal pan eh. Buti nakita ko. Kung hindi nakita, patay, ubusan ko lang. Sayang kasi gusto ko makita kung lalaki ba talaga sila in captivity. Kasi may nagsasabi, may napapanood ako isang vlogger na hindi daw lumalaki ito sa ano, sa captive, sa ano, yung ganito mga concrete pan o yung mga trapal pan. Sa wild lang daw ito lumalaki. Kaya yun gusto ko mapatunayan kung totoo ba. Eh, kung totoo bang giant o lang itong ating nabili. Yan. Kasi may yung isang ulang nga na ano, hindi lumalaki daw yun eh. Ito mga kabukas yung kinain nila oh. Yung sinasabi ko nung nakaraan na pagka nagpapakain ako ng itlog, kita. Ayan, nakita nyo ba yan? Ayan mga kabukals oh, yan oh. Yung sa batok niya ito, yan yung kinain niya. Ayan oh, kitang kita oh. Yan yung kinain niya, yung nasa batok na yan. Kita nyo ba? Ayan, ayan. Ayan po yung kinain niya, ayan oh. Feeds yan, feeds. Binigyan ko sila ng feeds kagabi. Kaya makikita mo pagka yung ulang talaga kumakain. Kasi visible. Lagay natin Heinz. Meron ako isang molting oh. Molting to mga kabukal. So yung ganito. Molting. Pag sinabing molting, malambot siya tapos wala siya mga paa, ayan oh. Kasi nagpapalit po siya ng ano, nagpapalit siya ng balat. Malambot siya, malambot. Molting yan. Tanggalin ko yung lahat ng hides. Marami pa sa hides ayun. Dami. Ano natin ito mga kabukals, ayusin ko yung dun sa ano, natin, sa concrete pan natin. Lalagyan ko ng net para may sama na lang sila dun sa ano, sa mga dito ba. Ano lang yan, kasi aalis nga ako, susundin ko si partner. Hanggang makabalik lang ako, dyan lang sila. Pero yun, ililipat na nga natin dun sa ano yan. Ililipat na natin sila dun sa concrete pan. Yan. Umiibabaw naman yan sila. Iibabawan nila yan, mga ano na yan, mga hides na yan. Lumalangoy sa ibabaw naman yan mga yan. Yan. Nadagdagan ko pa ng tubig. Ayan na mga kabukal. So yung iba pumasok na sa hiking. Tudiyan mo na sila hanggang makabalik lang ako kasi nga luluwas nga ako. Ay, gaway. Gaway.
Kaya luluwas ako eh. Susundin ko si partner. Kaya ano, wrong timing yung nangyari. Pero sana makapag-hold sila dito kahit maliit lang. Problema kasi dito sa gito kaliit, nag-aaway-aaway nga. Pero yan, butas. Ayun oh. Laki pala ng butas doon. Hindi ko alam kung daga ang tumira o ano, o talagang natural na ano lang, wear and tear. Pero yan, so dyan muna sila mga kabokals, mamaya babalikan natin. Babadya na naman umulan mga kabokals. Marami na ba kayo nakain? Marami na kayo nakain? Sige, wala pa naman, di pa naman bumabagsak. Dyan muna kayo mga kabokals, ang dami natin patola. Hitik na hitik ang ano, ang bunga ng ating patola mga kabokals oh. Yan, oh. Hitik na hitik. Bukas to. Bukas ano tayo. Pero kukunin ko itong mga ito, kukunin ko na ngayon to. Yan. Kukunin na natin ngayon yan itong mga to. Ito kasi gugulang ito eh. Ayan oh, yung gulang yan lalagay ko na lang sa ref. Ito pwede pa to bukas, saka ito. Ayan, pwede pa bukas yan. Ayan, itong mga to. Ito oh. Ayan. Okay pa yan. Dami pa nga sumusunod mga kabokals oh. Dami pa mga sumusunod. Ito ang haba na nung narating oh. Ito mga bago. Ayan oh. Mga bago mga kabokals. Wala tayong problema sa ulam ngayon. Sagana tayo sa patola. Ito nasa dulo na rin itong dalawa na ito oh. Oh. Ganda oh. Ito pa. Ayan. Ito, layo na narating oh. Diba? Ayos. Yan mga kabukals ang dahilan kung bakit nakokontrol natin sa ngayon yung ating ammonia. Yung ammonia sa fish pan. Yan ang dahilan. Kung wala itong mga halaman na ito, ano tayo? Ma-overwhelm sa ammonia yung ating fish pan. Kaya naman kulang na kulang talaga itong mga patola natin mga kabukals. Kulang na kulang pa yan. Kaya naman itong mga baka-bakante na ito. Kaya yung mga baka-bakante na yan, marami yan. Ano natin yan? Pupunan pa natin yan, lalagyan pa natin nga ng pakwan. Yung pakwan natin, malapit na yon. Malapit na yung inaano ko lang, hinihintay ko lang maging harden siya, yung matigas na. Kasi sa ngayon malambot pa. Malulusaw yan pagka umulan dito, malulusaw lang. Kaya kailangan dun pa lang sa punlaan natin, patigasin na natin sila. Tapos medyo lalagyan na natin ng yung ganito stick. Alagyan natin ng stick para patataasin natin bago natin ilipat dito. Kasi pag umulan, baka masira lang, sayang. Kaya kailangan yung matigas na sila bago natin ilipat dito. So ayan mga kabokals, kunin na natin to. Kailangan dito eh. Ayan o. Ayan o, ayaw makuha o. Ayaw makuha, teka. Ayan mga kabukals, kinuha ko na. Pero ito mga to, ayan, yung mga yan, bukas na yan. Bukas sakto yan, saktuhan yan bukas. Kasi ito pag hindi natin kinuha to ngayon, gugulang, titigas na siya. Ito pwede pa ito bukas. Bukas pa kasi kami magluluto ng ginisang miswa sa patola. Baliktad. Ginisang miswa sa patola kasi dami ng patola eh. So yung miswa ang panggisa. Yung patola ang pinaka Ayan. O di ba? May ulam na kami bukas. Sigurado na ulam namin bukas mga kabokals. At least may pakinabang na, di ba? Nakakatuwa. Kahit maliit na bagay lang mga kabukals. Sa iba maaring maliit lang. Maaring pinagtatawanan tayo na iba, maliit lang para sa kanila. Pero di ba, yung ikaw ang nagtanim tapos aquaponic system pa. Yung gumagana yung aquaponic system natin. Tapos nakaka-harvest tayo. Iba yung feeling mga kabukals. Priceless. So yun, maaring hindi po naintindihan ng iba pero priceless mga kabukals. Sarap na pakiramdam, di ba? At ang dami pa Ang dami pang susunod.
Ayan mga kabokals, oh. 'Di ba? Oh. Ba? Tawag dito. Pictorial. Pictorial. Oh, 'di ba? Ang galing mga kabokals, ang sarap tignan, ang sarap ng feeling. Yung nakikita mo na nagsasucceed ka sa ginagawa mo. Kahit sabi nga wild ideas. Pero ayan, oh, nagsasucceed mga kabokals. Working mga kabokals, ang sarap ng pakiramdam. So yan, at sisilong na kami, papasok na yung ating mga goti-goti. O, pasok na kayo, pasok na. Kapag ko muna mabilis. Ay! Paborito din nila to mga kabokals eh. Wala stick to mga kambing na to. Liga, no? Me. Pasok na, namula na. Pasok. Me. Ayan. Kunin ko na ito, baka makakalimutan ko. Yung sitaw natin, ito kunin ko na nga ito, sitaw natin na ito mga kabokals. Pwede ito eh. Sasawsaw sa bagong isda, may bagong isda ako dyan eh. Isasapaw ko lang sa sinaing mamaya. Tapos, sasawsaw sa bagong isda, pwede na. Ayan oh. Oh. Sitaw na mga kabokals, oh. May isa pa rito eh. Ay, hindi pa pwede. O, di ba? Oh, kung marami yung sitaw na yan mga kabokals, so may pakinabang din yan, no? Ilang peraso lang kasi yung tinanim natin eh. Na disgrasya pa iba. Ayan. Sarap ng feeling. Ayan mga kabokals, so ito yung gagawin natin. Meron akong scratch pen na luma. Then meron tayong net, 'di ba? Yan. Inikutan natin ng binalot natin ng net mga kabokals, ayan oh. Yan, sa ilalim yan ha. Sa ilalim yan. Tapos dito paikot yan mga kabokals, naka-net din yan. Mula dito sa taas hanggang doon sa baba. Nakabalot ng net yan. Ikukulong natin diyan yung mga ulang mga kabokals. Diba? Ikukulong natin yung mga ulang dyan. Tapos dito natin sila ilalagay. Dito natin sila ilalagay mga kabokals. Ayan, dito. Tinanggal ko nga yung yung isang malit natin na kulungan na yan, no? Tinanggal ko, nilagari ko to para may space tayo rito. Kasi gusto ko malapit sila dito sa bagsak ng tubig. Para yung aeration ba, madami silang aeration na makukuha. Dito sila. Ngayon, ang purpose ng net para hindi sila mapasok ng mga hito at hindi sila mamasaker. Mamamasaker kasi mga kabokals pagka napasok ng hito yan. Kaya yun ang purpose ng net. So yan, try natin mga kabokals. Ito, well, ano na to mga kabokals, titignan natin kung makakasurvive sila o hindi. Kasi either way, wala na eh. Sira na yung ating trapal pan. Ayoko naman ng gumastos pa uli. Bibili na naman ako ng trapal. Tapos ganun lang din uli. So ito, para din makita natin kung kakayanin na ba nila makasurvive sa ganitong water condition. At saka kasi marami sila makakain dyan sa ilalim. So siguro yung chance po nila lumaki, mas mataas po yung rate ng kanilang paglaki. Kung makakasurvive sila sa sa ammonia, kung kakayanin po nila yung ganitong environment. So yun. Pag hindi sila nakasurvive, well, i-ready na natin yung ating butter saka yung ating bawang. Ayan mga kabokals, lalagay natin doon. Ayan mga kabokals, oh. Ayan ha. Sarado yan. Hindi makakapasok ang mga hito. Ayan. Lagyan natin dito. Yan mga kabokals, binabagsak baba ako kasi baka mayroong maipit na hito ba sa baba. Yan. Yan natin ilalagay sa dito. Yan, sa medyo gitna. Yan wala naman na siguro na ipit sa baba, na hito. Yan. So yan mga kabokals.
Lalagay na natin sila dito. Bahala na kung makakasurvive sila. Pagka hindi sila nakasurvive, park muna natin yung ulang kasi sayang din kasi yung kuryente ginagamit dun sa water pump nila eh. Sayang din yung expenses natin sa kuryente dun. So dito, pagka nakasurvive sila dito, hayaan lang natin sila dyan lumaki. Yan. So ito na magiging baluarte nila. Ito. Ayan. Yan mga kabukal. Lalagyan pa rin natin ng hide. Yan. Pagka hindi sila nag-survive, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kumbaga last frontier na nila ito for now kasi nga yun nga hindi na umubra yung pinalalagyan nila eh. So kung madisgrasya man, total ilang piraso na lang naman sila. Hayaan na lang natin. Next time na lang ulitin na lang natin next time kung mamamatay lahat. Pero kung makakasurvive sila, maganda. At titignan natin kung mapapalaki natin ng gusto. Yan, marami pa rin sila dito mga kabukals kahit wala nang nalalaglag na feeds. Pero yun nga, ang inaabangan nila ngayon yung pupo. Yan, pagka may bumagsak na pupo, nag-aagawan. Maganda rin yung matrain sila talaga na puro pupo yung kainin nila. Alam po kadiri mga kabukals kasi isa pong paraan yun para makontrol din po natin yung pag-accumulate ng pupo rito. Kasi lalo na pagka inilagay na natin yung mga layers natin. So mas maganda yung ating mga hito, mas sanay silang kumain ng mga nalalaglag na pupo para yun nga, hindi mag-accumulate yung pupo dito sa ating flooring ng ating fish pan. Although sabi ko nga, if ever na mag-accumulate nga or bumaba yung pupo, ayun yung pupo sa flooring, okay lang naman yun. Didecompose naman po yun na halo sa lupa yun. Magiging part na siya ng soil. Kaya lang, mas mainam kung ultimano nakakain po ng hito yung pupo. Parang yun nga, ayun mga kabukals nakita nyo? Pupo yun. So binabanatan nila yung pupo talaga. So yan. Mukhang madidisgrasya yung ating mga ulang mga kabukals. Not sure kung makakasurvive sila rito, pero yan, tignan na lang natin kung kakayanin ba. Parang sipit yun ayun Sipit ba yun? Teka. Parang sipit ng ulang yung mga kabukals, nakikita ako na yun Ayun Pag ito sipit ng ulang, sipit nga ng ulang mga kabukals. Ay hindi,
Hindi. Hindi, akala ko sipit ng ulang. Ano? Parang sanga. Parang sanga ng ano. Ewan ko, pero hindi sipit. Akala ko sipit. Kaya sabi ko, baka hindi mag-survive. Akala ko may namatay na ulang. Pero yun, hindi pala sipit. Akala ko sipit. So yun. So looking good ang ating mga hito, ating mga palahi. Looking good. And hopefully, itong ating mga ulang na inilagay dito ay makasurvive. Pero yun nga, inaasahan na po natin na ano, madidisgrasya. Kaya lang wala tayong choice kundi ilagay na lang muna natin sila dito kasi kumbaga ano, bawas muna tayo ng mga problema kasi medyo marami na pong problema. Kasi kung bibili na naman ako ng trapal para sa kanila tapos gagawa na naman tayo ng panibagong ano doon, parang hindi na ano, ipapark mo muna natin mga kabukals. Total ilang piraso na lang naman sila nandito. Ipapark na lang muna natin kung hindi talaga uubra. Sa susunod na lang bibili na lang. Total meron naman na tayong source. Alam naman natin kung saan na tayo makakabili ng source ng fingerlings ng ulang. Pero 'di ba? Bukas iaangat natin 'to mga kabukals. Titingnan natin kung buhay pa sila. Bukas natin masasabi yan kung makaka-survive sila o hindi. Kung buhay pa sila bukas. Siguro mga bandang hapon iaangat natin. I-vlog ko naman yung mga kabukals para makita natin. Ayan. Ito lalagyan ko pa ng inumin. So yan mga kabukals, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Ito ayusin pa natin itong ating mga pakwan. Ano ko na to, ayan, pipiliin natin yung mga ganito, yung mga malalakas, malalaki. Yung mga naghihigaan na yan na parang malalambot, tatanggalin na natin yan. So baka mag ano na tayo, mag 1-3 per cup na lang tayo, or dalawa, mga ganon. Titingnan natin bukas, ayusin natin yan. Ayan, maraming salamat, amazing na buhay.